Kabayan, matapos ang isinagawang kilos protesta kahapon ng ating mga kababayan kontra korupsyon sa pamahalaan, naglabas ng kani-kanilang hinaing ang ilang mga mambabatas at personalidad sa kasalukuyang gobyerno ni PBBM. Eto, pakinggan natin ang kanilang sigaw at kahilingan sa Marcos administration. BBM, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Anti-political dynasty law now, hindi kahapon, ngayon. Kaya ano pang hinihintay mo? Certify as urgent. Kung seryoso ka, kinakailangan bukas na bukas, sabihin mo, ang gobyerno sinecertify as urgent ang comprehensive anti-political dynasty law. We demand action to the Ombudsman. File the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. May utang sila na forfeiture cases para mabawi natin ang perang ninakaw. Hindi pwede yung babalik ko lang ng kaunti-unti yung ninakaw kong pera. Ang kailangan maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating batas. At yan ang utang sa pang-utang ng ating pamahalaan. Kasi nangyayari ngayon parang general rule is executive session. When it's supposed to be the exception. The general rule is live streaming. So, doon sa guidelines nila. Pero bakit hindi pa nila ini-implement yung guidelines of the live streaming so far? It's supposed to be nung week, itong week na to. Nung nakaraan, linggo na ngayon. Samantala, naglabas ng pahayag ang isang dating opisyal ng Philippine Marine na si Retired General Ariel Quirobin. Ayon sa kanya, bagamat may ginagawang aksyon ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi pa rin aniyan nasisiyahan ang mga Pilipino dahil ang kinakaya lang nilang kasuhan at ipakulong ay yung mga maliliit at ordinaryong sangkot sa flood control project. Pero hanggang sa ngayon, kahit ilang buwan na nakakalipas, ay wala pa rin nahuhuling malaking isda o yung mastermind mismo sa maanumalyang proyekto ng bansa at yung usapin sa pasimuno sa 100 billion budget insertion. We're just waiting for the tipping point. And what is that? Pagka nagkaisa tayo, no? Kasi ngayon masyado tayong na-polarize eh. Pag nagkaisa tayo at nakita yan, no, ng taong bayan, lalo na yung mga men in uniform. Kasi ngayon sabi nila, is it worth taking the risk? So ngayon, di ba, para bang sabi ng mga bata, sir, ibang sitwasyon namin ngayon, iba na sa inyo. Sa inyo noon you can take the risk. Kasi wala naman talagang, wala naman masyadong mabenepisyo. But now, ang laki ng benepisyo nila na mawawala if they'll take the risk. Is it worth taking the risk? Besides, sabi niya, civil society cannot even get their acts together. Bakit kami sasama? Hindi kami ang inyong kalaban. Hindi kami ang dapat ninyong binabantayan. Hindi kami ang dapat ulihin. Ang dapat ulihin dito, ang kriminal na mandarambong na ginagamit ang opisina ng pagka-presidente. At ang mga pulis, kayo po ay mga profesional. May mga utak kayo. Unlawful order shall not be part of any chain of command order. Mali po yun. Aristuhin nyo dahil nagtitipon ng mga tao dahil walang permit. Ano ba ang ibig sabihin yan? Ang pagpapahayag at pagtitipon ng mapayapa ay isang constitutional right. Ang permit ay kinukuha para sa kalsada, hindi para sa karapatan. Kung hindi ka nang gugulo at ikaw ay mapayapang nagpuprotesta at nagpapahayag at hindi ka armado, you don't need a permit from the city. Ang permit ay kinukuha upang iareglo ang traffic, hindi para i-exercise ang karapatan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po
ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Iginiit ni dating Philippine Marine Corps official na si retired Colonel Ariel Quirobin na ang pagkakaisa ng mga Pilipino ay susi upang magtagumpay ang laban ng taong bayan kontra korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa retired official, maaaring ito rin ang manghikayat sa mga men in uniform na makisa sa laban kontra katiwalian. Halos magkasunod ang mga isinagawang protesta ng iba't ibang grupo laban sa katiwalian. Sa kabila ng panawagan ng mga ito na mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects at iba pang proyekto na may bahid ng korupsyon, wala pa ring malaking isda ang naipapakulong ng pamahalaan. Naniniwala rin ang dating opisyal na hindi na panahon pa ngayon ng civil-military junta. We're just waiting for the tipping point. And what is that? Pagka nagkaisa tayo, no? Kasi ngayon masyado tayong na-polarize eh. Pag nagkaisa tayo at nakita yan, no, ng taong bayan, lalo na yung mga men in uniform. Kasi ngayon sabi nila, is it worth taking the risk? So ngayon, di ba, parang sabi ng mga bata, sir, ibang sitwasyon namin ngayon, iba na sa inyo. Sa inyo noon you can take the risk kasi wala naman talagang wala naman masyadong mabenepisyo, but now ang laki ng benepisyo nila na mawawala if they'll take the risk. Is it worth taking the risk? Besides, sabi niya, civil society cannot even get their acts together. Bakit kami sasama? BBM, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Anti-political dynasty law now. Hindi kahapon, ngayon. Kaya ano pang hinihintay mo? Certify as urgent. Kung seryoso ka, kinakailangan bukas na bukas, sabihin mo, ang gobyerno sinecertify as urgent ang comprehensive anti-political dynasty law. Payag ba kayo? That's why today, we demand action to the Ombudsman. File the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. Because power should not be inherited. It should be earned through service of the people. May utang sila na forfeiture cases para mabawi natin ang perang ninakaw. Hindi pwede yung babalik ko lang ng kaunti-unti yung ninakaw kong pera. Ang kailangan maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating batas. At yan ang utang, isa pang utang ng ating pamahalaan. Kasi nangyayari ngayon parang general rule is executive session. When it's supposed to be the exception. The general rule is live streaming. So doon sa guidelines nila. Pero bakit hindi pa nila ini-implement yung guidelines of the live streaming so far? It's supposed to be itong week na to. Nung nakaraan, linggo na ngayon. Ay ang binanggit niya na hindi pa rin pala tumigil si Ginoong Marcos na magkaroon ng insertions at para hindi mahalata na sabay kanya tinira ay pinakamada niya na ngayon ang insertions sa loob ng NEP. 97 billion pesos para sa flood control projects pa rin. Mga kababayan, kunwari iko-correct ang flood control projects. Yun ang pagkakakuha ko sa presentation ni Ginoong Saldico. At ito ay ipinasok na sa National Expenditures Program. Pero, nung previous na mga budget process, nang nagagamit pa nila ni Martin Romualdez sa sindikato nila si Saldico, ang pinagdadaanan po ay doon talaga sa BISCAM at sa small committee upang mabuo ang unified version ng isang batas o ng panukala sa budget. But before po ito, isusumite kay Marcos Jr. Para pirmahan niya na magiging batas. Kaya nagiging GAA. Kasi hindi pa nalalagdaan ni Marcos Jr. Kaya nga hindi siya pwede maghugas kamay. Kasi pinagmayabangan niya that he read
more than 4,000 pages ng General Appropriations Bill of 2025 bago niya pirmahan. Samantalang ito ang pinakakurap, pinakasindikato na budget na kinatay nila at alam ni Saldico ang ginawa nila dyan. At nagkakaroon sa dyan si Marcos Marcos Jr. ng 100 billion pesos insertions. Diyan nagsimula ang pagtatalo nila ni Saldico at nila Martin Romualdez. Kasi pinipilit ni Marcos na doon itago ang insertion sa DPWH. Bubukol ang budget ng DPWH, aabot na ng 1.13 trillion. Dapat mga 900 lang, no? Billion. At magiging malaki pa ang budget niya sa sektor ng edukasyon. So ang plano sana ni Saldico, ilalagay niya sa unprogrammed appropriations. Doon na lang pupunduhan ni Marcos at kukunin niya. Pero kung sa unprogrammed appropriations po, madidelay ang kanyang SOP. Kasi sa DPWH, pwede ka na mag-cash advance sa mga contractors kagaya ni Diskaya at ng iba pang mga ginagamit nila na contractors na siya din ang nagbulgar nang sa panahon na gusto niya mag-arti-artihan at maghambog-hambugan na kinakalabanan niya ang sindikato ng pangungurakot at pandarambong dahil mabibisto na siya. So yun pala ang gusto niya. 100 billion pesos, sabi ni Marcos, dyan dapat sa DPWH. Kasi kukuhanan niya ng 25% kagad. At didiskartihan yun ni Manny Bunuan. Ayan.